today's mini vlog. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Umagang kay ganda na naman mga mima. So, ternohan natin yan ng masarap na breakfast. Yes, mga mima bells ko, yung ganitong breakfast is masarap na for me. Sa inyo ba? So, nagpainit lang ako ng isang bun, mga mima bells ko, kasi galing nga sa ref yun, so malamig. And then, nag-fry lang din ako ng isang patty. Yan yung pinakang palaman natin. At dahil kasabay ko si Bebong magbe-breakfast, nagprito rin ako sa kanya ng isang scrambled egg. Kahit alam ko naman na hindi siya kakain, nag-try lang. Para naman may susubo-subo din ako sa kanya mga mima habang ako'y nag-aalmusal. And yes pala mga mima, sa akin niya ginagawa kong almusal na yan. Kasi si Kuya Sander, tapos na siya kanina, medyo maaga siyang nag-almusal. Hindi ko siya sinabayan kasi hindi pa ako nagugutom kanina. At saka maaga di siyang umalis mga mima bells. Tinawag siya ng mga kabataan dito, pupunta daw sila sa gym. Ewan ko kung anong gagawin nila doon. Pero may ginagawa daw sila, parang nag-acting-acting. Ewan, sabi ko go, punta ka na, basta mag-almusal ka muna. Ako naman mga mima, oo, nagbe-breakfast na rin ako kasi nga may iniinom pa akong gamot. Pero last day ko naman na ngayon. And then si Pepsi, hindi ko na siya ginawan kasi ayaw niya naman. So nag-coffee lang siya. Ayan na nga si Bebo, sinusubuan ko ng scrambled egg. Niluluwan niya. Kaloka talaga tong batang to. Sa bagay mga mima, expected ko naman na yon na hindi talaga kasi kumakain si Bebo tuwing morning. Nagdedede lang siya. Pero kahit pa paano mga mima, pa isa-isa, sinusubuan ka pa rin siya ng eggy. May time naman na kinakain niya talaga yung mga sinusubo kong eggy, but most of the time, niluluwa niya. Kaloka. Ang sarap-sarap ng weather ngayon mga mima, no? Maulan, malamig. Napaka-perfect ng hot coffee sa umaga. Yan nga mga mima, sinubuan ko ulit si Bebo, pero tignan nyo, niluluwa niya. Tapos, sabay tingin sa camera. Oh, Jiva, cute-cute talaga ni Bebo. Pero alam nyo mga mima, yung isang scrambled egg na yan, kayang-kayang ubusin niya ni Bebo. Kaso nga lang talaga pag breakfast, hindi lang talaga siya nakain. Pero kung halimbawang lunch mo iharap sa kanya yan, kakainin niya yun ng with rice pa. Diyan pala mima, sumisilip-silip ako sa labas kasi nagdatingan yung mga kabataan. Tinitingnan ko kung kasama nila si Kuya Sander. Pero wala naman siya dun sa may kolong-kolong. Siguro naiwan na sa gym kasi may mga bagong kabataan na naman silang kasama. Mga tinawag nila yan dun para magpunta sa gym. Basta, ang sabi lang sa akin ni Kuya Sander kanina, pupunta kami sa gym, mami. Tinuturuan kami dun mag-acting-acting tapos bibigyan kami ng bigas. Sabi! Pinayagan ko na siya nun mga mima. Di sabi ko na lang, di kagaling naman kung totoong may pabigas sila. After kong mag-almusal, nagpunta na ako dito sa kusina para maghugas ng plato. Bebo na doon pa rin sa sala. Pinagsa-cellphone ko muna mga mima kasi ang dami kong hugasin dito. Ang daddy RG niya naman kasi naglalaban naman sa labas mga mima. Ang Kuya Sander wala nga nasa gym so kailangan niya muna mag-cellphone para makakilos kami pare-pareho. Umaambon din kasi niyan mga mima kaya hindi naman makalabas si Bebo para naman kahit papaano habang naglalabas si daddy niya sa labas, tinitignan-tignan siya sa labas. Kapag ganyang maambon mga mima, abay hindi pwede sa labas si Bebo dahil aligaga siya, takbo here, takbo there. Hindi niya nausang ambon mga mima. Siyempre baby pa ang aking Bebo, mag-e-enjoy pa nga sa ambon yun eh. Medyo marami pala akong inuhugasan dyan mga mima bells kasi kagabi hindi na nakapaghugas ang daddy RJ. Maulan din kasi kagabi mga mima. Siguro tinamad na rin kumilos. Hinayaan ko na dahil di ba nga ang peg ko hangin muna. Wapaklas muna sa paligid para iwas stress. Charis! Wow! Abay ganun talaga mga mima. Kailangan nating alagaan ang ating peace of mind. At saka last day ko na lang din naman ngayon sa aking pag-inom ng gamot. Pwede na tayo bumalik sa pagiging tigre. Roar! No! After kong maghugas ng plato mga mima, nagpunas-munas naman ako dito sa gilid. Itong part na to ng aking kusina mga mima, dito ko tinatago yung mga kaldero. Yun bang mga masasakit sa mata para naman kahit papaano, malinis tignan ng ating kusina. Kaya dyan ko nilalagay yung mga yun, pati yung mga plato na pagkatapos kong hugasan, dyan ko sila pinapatiktikan. Yung space kasi na yan mga mima, basta nakabukas itong pintuan ko dito sa likod sa kusina, hindi na makikita yan. So basta yung istante na black na yan, dyan ako naglalagay ng mga kaldero, kawali, pitchel, lahat ng hindi ko ginagamit. Diyan ko lahat tinatambak. And then, yung ilalim ng aking lababo, yun naman ang lagayan ng aking laundry. Mga labahin ba mga mima bells ko? Tapos, dun lang din nakalagay yung tangke namin. Hindi ako masyadong naglalagay ng kung ano-ano sa ilalim ng aking lababo mga mima. Iwas bahayan ng lamok. And then, sinunod ko namang linisan itong lagayan ng aming plato. Hindi ko na siya talagang sinabon mga mima. Pinunas-punasan ko na lang kasi malinis naman yan. Kung bagay yung labas, maalikabok, lalo yung tuktok na yan kasi madalang ko lang naman yan din mapunasan dahil nga medyo mataas siya. Tapos yung loob niya, malinis na yan mga mima. Dahil lagi namang nakasara yung lagayan ko ng plato. At saka simula nung napagawa ko tong kusina na to mga mima, abay wala nang ali-aligid dito na ipis, daga. Kaya ayun, mabango lagi itong aking lagayan ng plato. Dati kasi binabahayan nila yan eh. At saka siguro dahil na rin sa may alaga
kaming pusa. Dati kasi mga mima wala kaming pusa. Abay ang daga, siga-siga pa dito. Tiga na nga sila dito mga mima. Abay nagmumukbang pa sa tindahan ko yung mga yon. Kaloka nga. At dahil 11:30 na rin ng tanghali niyan mga mima, nagsaing na muna ako. Sakalan nga muna ako magsasalang ng aking sinaing mga mima bells. Hindi muna sa rice cooker kasi di pa ako tapos maglinis. Kapag doon ako nagluto sa rice cooker, medyo kukuha siya ng space. Maliit lang kasi tong aking lababo mga mima, alam nyo yan. So mahirapan ako magkikikilos. Nung naisalang ko ng aking sinaing, dito naman ako sa ilalim ng lababo maglilinis mga mima. Maglalampaso at magwawalis-walis lang din ako dito habang ang mga laundry basket nasa labas. Para kapag tapos na maglabas si Pepsi, pwede niya nang ibalik dyan. Malinis na naman ang ilalim ng aking lababo. Konting punas-punas lang din naman ang ginawa ko dyan mga mima. After kong magpunas, tinutukan ko naman niya ng electric fan mga mima para matuyo agad. And then, ayan, pinadaan ako ng walis. And then, bigla akong tinawag ni Kuya Sander sa labas. Kape. Kape, ano bang ginawa nyo? Nag-acting lang. Nag-acting lang kayo? Parang may lindol. Tingin? Anong laman? Ang galing naman ako. O, saan ka pupunta? Maligo ka na. Hoy, huwag ka nalalayo. Hindi nga, damok kapinan. May pansit kanton ka no, noodles mo. Thank you. Oh, Jiva, mga mima, yun na yung sinasabi ni Kuya Sander na bibigyan daw sila ng pabigas. Narinig yun naman, sabi niya nag-acting-acting daw sila. Nag-earthquake drill pala sila mga mima dun sa gym. Kaloka, acting-acting. Sa bagay, it's acting nga naman. Hindi ko lang nakuhanan sa video pero malayo pa lang isinisigaw niya na meron daw kasamang kape at saka pansit kanton. Ngam kita agka mga pansit kanton. Ganyan talagang Kuya Sander ko mga mima, hindi niya ma-distinguish yung pansit kanton at saka doon sa may noodles na may sabaw. Kaloka no? Pero okay lang mga mima bells, okay lang yon. Importante nagkakaintindihan kami. Nilinisan ko na rin pala itong mga lagayan ko ng aking mga condiments. Nabili ko lang din sa TikTok yan mga mima. Sa pagkakaalala ko, nabili ko yata siya ng 100 isa. So, 2 binili ko. Baka gusto nyo rin ng ganyang organizer sa inyong mga kusina mga mima. Ilalagay ko sa comment section ng link. And baka gusto nyo rin yung aking mga lagayan ng condiments, yung mga botelya na yan. Perfect na perfect yan mga mima kung ikaw ay team puti at team kahoy. Ilalagay ko na lang din yung link mga mima sa comment section. Click nyo na lang kung gusto nyo bumili. After kong magpunas-punas, nirefillan ko na rin pala yung mga botelya ng aking condiments mga mima at nangangalahati na. Dito kasi si RJ masipag magluto kaya ayan, nangalahati agad. Dahil malapit na mag-alas 12 mga mima, ako yung magluluto muna ng aming pananghalian. Baka naman ng aking tagalabado na gutom na. Ang bilis ko lang nagluto. Pakbit pala yan mga mima. At dahil ako'y tapos na magluto at hindi pa naman nag-aayang kumain si Pepsi, eto, naisipan ko magpalit na ng kortina ng aking lababo. Medyo light color din kasi mga mima, di ba yung last na nakakabit dyan? So dumihin pala. May sasuggest ko kung sakaling gusto nyo bumili ng lababo curtain, mas piliin nyo yung mga dark color. Kung bet nyo lang naman. Kasi yung last time na nilagay ko dyan na dark color, inabot yun ng 5 months. Pero ang linis-linis niya pa rin tignan. Pero ito kasing isa na medyo light color siya, siguro mga 1 month pa lang mahigit. Ayan,
naman, dirty na siya tignan. Medyo hindi ko nga nabetan itong color blue na aking lababo curtains na na-purchase ko sa TikTok. Kasi mga mima sa picture, napakabuhay na buhay nung pagka-blue niya. Pero nung sa personal, bakit ganun ang tamlay? Na picture versus reality ang Mima Bells nyo, kaloka. After ko mapalitan ng aking lababo curtain sa baba, dito naman sinunod ko sa taas. And then, pinahigpitan ko na rin pala kay Pepsi yung alambre dun sa baba mga Mima at talagang maluwag, aglaylay matsi kayo. So, nung napahigpitan niya naman ng mga Mima, much better na siyang tignan, sturdy na. Dali ko lang din palang naikabit itong kortina sa taas mga Mima kasi nga mas madali talaga maglagay dito. And then, after ng half day na paglilinis mga Mima, I'm done cleaning here. Malinis na naman tignan ng aking kusina. And then, ayun yung lambanog Mima, oh, hindi pa namin nababawasan ni Pepsi. And after ko maglinis din sa kusina, pinakain ko na to si Bebo. Pinauna ko na siyang pinakain mga Mima at si Pepsi mukhang ayaw niya pang iwanan ng kanyang mga labahin. Napakaganado nga ni Bebo dyan mga Mima. Ang ulam niya sabaw ng pakbet. Kumakanta-kanta pa nga kanina ng happy birthday eh. And then, that's it for today's mini vlog. Mga Mima Bells ko, thank you for watching. Bye-bye!